And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Inamin ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction, na nag-donate siya ng 30 million pesos kay Senator Escudero. Halalan. Matatandaan na mainit ngayon ang issue ng flood control projects na kung saan ay sangkot di umano ang mga contractors at ibang mga politiko sa pagbubulsa ng pondo dahilan para lumala ang baha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay ilan lamang sa nararanasan ng ating mga kababayan. Yan na, laglag na, tuluyan ang nalaglag, Inamin naman ni Lubiano na marami itong nakuhang kontrata para sa Sorsogon at may kapatid din itong politiko. Alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon, meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po. Ngayon. Sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon. 2025. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor. Yes. Yes po. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes. Sa isang panayam ay sinabi din ni Senate President Escudero na nakatanggap nga ito ng 30 million pesos. Kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Centerways. He said he is present and I can see him there. I will interpolate Mr. Lubiano. Yes, Congressman Jocko. Your Honor. May we ask him Yeah, to take Mr. a seat? Lubiano, can take a seat, please. Good afternoon, Your Honor. May we also verify if Mr. Lubiano has already been placed under oath? We confirm that he has taken his oath earlier together with the other contractors, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Kayo po ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, Mr. Lubiano. Yes po. Kailan pa po kayo naging pangulo ng kumpanyang yan? Since 2009 po. So you are familiar with the government contracts that your company has entered into since Yes the po. time you are a president? Yes po, Your Honor. More or less since 2022 hanggang ngayon po, mga ilan ang government contracts ng Centerways as far as you know? Sa pag-government po, yung na mga nabid po namin, nasa, I think, from 2022 to 2020, nasa 80 po. More or less Yes around po, more or 80 projects. Yes po. Thank you. Saan lugar itong mga proyektong ito? More on Bicol po. Bicol. Yes. Where in Bicol specifically, sir? Sorsogon, Your Honor. Meron kayo sa Sorsogon. Yes po. Meron din po kayo sa ibang mga lugar sa Bicol? Yes po. Depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Can you recall the places aside from Sorsogon? May Kamsur din po. May depende po sa napapanalunan po namin. Pero mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay. Is that correct? Yes po, yes po. At 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Masbate. Yes po. Yes. Now, of those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Masbate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon,
Yes po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many do you have in Sorsogon? Um, pwede ko po i-check sa record ina. But To be exact. ballpark figure. Sabi nyo, ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes po. Siguro mga 30 po, Your Honor. I think. More or Yun. less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Di ko po sure. I-check ko po, Your Honor. But you're sure that most of your projects came from or are located in Sorsogon? Yes po, Your Honor. Now, you were named as, let me just rephrase that question. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila? At anong kanilang posisyon? Pa? Sino po sila? Yung Ah. sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po ngayon sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Maliban Brother doon. ko po, city councilor din po sa Sorsogon. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron pa ba kayong ibang kamag-anak Wala na na po. nasa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos. Yes, this was during the time that you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank you. No more questions, Mr. Chair. Thank you. Your Honor, personally ko po donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Thank you. All right, thank you, Congressman Diokno. Next to interpolate is Congressman Santos. You may proceed. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd just like to take note of this letter that I sent to DPWH. Nung ako po ay umupo bilang bagong representative ng City of Las Piñas, dahil bago po ako, neophyte congressman, inalam ko po kung ano ang mga proyekto. Actually, last July 12 pa po itong letter ko. Inalam ko po kung from the Lone District of Las Piñas 2022 to 2025, ako po ay sinagot ng kanilang sulat. Last August 13 lang po ito na-receive ng aking office.
And nung pinag-aaralan ko po yung mga proyekto, Mr. Chair, gusto ko pong malaman sa DPWH kung ano po ang ibig sabihin ng zero accomplishment, Mr. Chair. If anybody from the department can answer me po. Thank you. Pag zero accomplishment po, wala pong na-accomplish physically. Physically. So kung wala pong na-accomplish physically, ito po ba ibinayaran natin, Yusek? I would have to check that, sir. Kasi akong USEC for Mindanao and Visayas. Can I refer to the regional director, Mr. Chair? Yes, please. RD. Your Honor, I will confirm the disbursement po or payment for the project po. So far po, kasi it was implemented by the District Engineering Office po. Yes, Mr. Chair. Because I found out, Mr. Chair, dun po sa pinadala sa aking kopya ng DPWH, there are about 14 to unfinished projects po. Zero po accomplishment lahat ito. At nagkakahalaga po ito ng 336 million pesos, 357,719 and 63 centavos. So gusto ko pong malaman kung saan, bakit naging zero accomplishment po ito. Ito po ay projects lang from 2022 to 2025. At siguro, nakipag-ugnayan naman po ako sa regional director namin at pinadala ko po sa kanya yung kopya na nanggaling sa project and contract management application. So, aantayin ko po yung sagot ng regional director, of course, ng district engineer. Sa Las Piñas po, Mr. Chair, pinag-uusapan po natin yung flood control projects. Umabot po ng 2.2 billion pesos ang flood control from 2022 to 2025. Doon po sa aming lungsod, meron po doong proyekto na nag-umpisa pa noong 2012 na umaabot na po sa kulang-kulang na 5 billion pesos. At sa tagal po ng mga proyektong ito, ang nakakalungkot po, Mr. Chair, ay mukhang hindi naman nasolusyonan yung problema sa baha sa Las Piñas. At doon po sa mga contractors na nakakuha ng mga kontrata dito, malaki po ang lumalabas lang po sa 4 or 5 contractors ang nakakuha ng milyong-milyong proyekto sa flood control project sa Las Piñas. At Mr. Chair, if I may manifest, na pwede po sana imbitahin po natin itong mga kumpanyang ito pagdating po ng susunod nating hearing because related po ito doon sa mga proyektong ginawa sa Las Piñas. At apat na contractors. Would you like me to mention the names of the... Yes, please state for the record so that we may invite them in the next hearing. Okay. 01 Construction and Trading Incorporated, Omnicon Builders, INE Construction Corporation, EF Chua. Mr. Chair, meron pong, I would like to ask if there is a representative from Alpha and Omega General Contractor. They have no representative. A subpoena will be issued to them. Okay. Well, anyway, meron po silang proyekto sa Las Piñas na umaabot po ng 46 million, more than 46 million pesos na zero accomplishment din po. At ito po ay dapat natapos na noong January 30, 2024. So marami pong katanungan at dapat pong sagutin ito. At Mr. Chair, siguro napaka-importante po ngayon kung bakit dapat kino-coordinate po ang mga proyekto ng national government agencies sa local government units. At doon po sa aming lungsod,
ay pinatigil po ng aming mayor ang mga proyektong walang building permits. At ngayon po, isa-isa po silang sinusuri at siguro mas maganda rin po ito kung is the Bureau of Internal Revenue here, Mr. Chair? BIR is here po. BIR is present. Mr. Chair, I would like to ask the BIR, siguro isubmit niyo po yung mga tax declaration ng mga kumpanyang ito. At ako po ay nagtataka, ba't hindi po sila kumukuha ng mga local government permits? Is it possible, Mr. Chair, na hindi nila dinideclare ang mga income and earnings nila sa mga kontratang nakukuha nila po sa national government agencies? Mr. Chair. You may answer, Mr. Chair. I'm Yes, asking please BIR. proceed. Hi, good afternoon, Your Honors. The BIR fully supports the investigation, Your Honor, and we will give our assistance to complete this investigation. Actually, the Commissioner has already directed the Tax Fraud Audit Division to conduct an investigation, a parallel investigation to help this investigation to make those involved in this controversy liable. Actually, we have already served the letters of authority that would authorize the examiners to conduct the investigation. Thank you, Mr. Chair. And pagdating naman po sa taxes, and ang problema po dito, Mr. Chair, yung mga contractors po na yan ay ongoing po ang mga projects nila sa aming lungsod. At kung zero accomplishment po yung mga ginagawa nila sa Las Piñas, ang tanong ko po sa DPWH, tuloy-tuloy po ba ang bayad natin sa kanila kahit zero accomplishment sila? And I want to know, may mga slippage po yan, yung mga proyekto na yan. Sila po ba ay pwede pang kumontrata o mag-bid sa mga contracts sa ating lungsod? At kung po pwede po sana ay withhold muna ang release ng mga bayad dito sa mga kumpanyang ito kung sila po ay zero accomplishment. Kasi hindi lang po zero accomplishment, yung iba po is 0.5% of 1%. Meron pong mga ganun nasa listahan ngayon. At I'm hoping na sa susunod na pagdinig natin, Mr. Chair, is maibigay po sana itong mga listahang ito. At i-audit na rin po siguro. And of course, the Commission and Audit is here po. Alam niyo po, ma'am, galing po ako sa local government. Meron po tayong tinatawag na Audit Observation Memorandum. Dito ba sa mga proyekto sa Las Piñas po, may nakita po ba kayong may binigay po kayong AOM sa district office po ng Las Piñas? Mr. Chair, nasa Office of the Secretary po kasi ang assignment ko. Meron po tayong district engineer, DEO auditor po. Hihingin po namin sa kanila yung kanilang mga audit observation memoranda or mga notice of suspension or disallowances po kung meron. At bibigyan po namin kayo ng kopya. Yes, kasi po kung may mga notice of disallowances po na binigay kayo, dapat po yung mga contractors na yan hindi na po nakakapagkontrata sa gobyerno. Kasi po mukhang dapat aksyonan po natin agad yan. And alam niyo po, with the 16 zero accomplishment projects po sa Las Piñas. Mr. Chair, may I request the DPWH? Siguro po, mas maganda po medyo i-ano muna po natin yung mga officials natin dun sa district office kasi napakalaki po nung zero accomplishment. Ang binanggit ko po kanina, 336 million pesos. I hope that meron pong aksyon gagawin dito ang DPWH. At of course, ang mga special orders po para sa paglipat ng mga district engineer umabot na po doon sa pinagre-resign po yata ngayon, Mr. Chair. Courtesy resignation has been
ordered by no less than DPWH Secretary, newly installed Secretary Vince Dizon. So, baka naman, Mr. Chair, na ma-action na agad nila ito para hindi naman mahirapan tayo sa investigasyon na ginagawa natin, Mr. Chair. All right. So, are we expecting any actions from the office of the secretary, or sino po bang in charge na USEC? I think we have to, Congressman Santos, we have to wait until Secretary Dizon has settled in, because it was just the turnover today. So hopefully in the next hearing, he will be here to present the plans of the new administration. Yes, and likewise, in addition, Mr. Chair, yung siguro yung mga zero accomplishment po, malamang nagbigay na sila ng mga pondo for mobilization dyan. Medyo sana po mag-submit ng records po ang DPWH kung magkano na po ang nailabas nating pondo dito. At kung po pwede po, i-withhold muna natin kasi wala po, zero po eh. Ibig sabihin, it's either walang ginawa or hindi ginawa. Oo, talaga, ang mga proyektong ito. Napakalaking pondo po ito, Mr. Chair, at hindi po biro ito. So again, ang tanong ko lang po, Mr. Chair, on the process. Kasi po yung mga predecessors ko po, sinasabi po nila, sila po ang mga nag-initiate ng project sa Las Piñas. At makikita nyo po yung malalaking billboards nila doon. At sinasabi nila, aking project yan. Opo. Pero sa totoo naman po, government funded po lahat ng projects. Nung may isa po akong predecessor doon, sinasabi po niya na hindi daw po totoo na pumipot yung daluyan ng tubig ng mga waterways sa Las Piñas. Dahil tinuturo niya daw po ang DPWH. Sila daw po ang nag-design ng mga maglalagay po ng kalsada dun sa creek, sa river. And again, ni-request ko na nga po sa regional director natin na sana po sa susunod na mga proyekto, wag na po tayo maglagay ng mga obstructions doon sa mga waterways natin. At yan po nagiging sanhi ngayon ng baha sa aming lungsod. Kagaya po na sinabi ko dati, sila po ang nag-initiate ng project, pero pagdating sa implementation, ang sinisisi po nila, Mr. Chair, ay ang departamento. At ako po naniniwala, hindi namang gagawin ng departamento yan kung hindi rin kagustuhan or initiate ng mga politiko na doon sa aming lungsod. At ako po ay nalulungkot kasi hanggang ngayon, hindi natin ma-resolve yung issue sa baha. One last na lang po, Mr. Chair. Last, please. Opo, last po ito. I would like to ask the department, yung pong water code natin, yung Presidential Decree 1067, paano nyo po i-interpret yun? Kasi nakalagay po dun sa batas na yun, bawal po maglagay ng structure sa mga rivers and waterways. At doon po kasi sa amin, yung 6 meters easement, ginawa pong kalsada eh. At yung kalsada na po na yon, papunta doon sa mga negosyo ng mga nag-initiate ng project na yan. At dinidinay po nila ngayon na hindi daw po sila ang nag-design. Pero kitang-kita naman po ng mga kababayan ko, papunta lahat sa kanilang mga negosyo ngayon, yung mga kalsada. At in fact, yung pina-hold ngayon ni RD na pondo na sinasabi ko, na ni-request ko kay Secretary Bunoan, naka-hold ba RD yung pondo na 450 million? Gagawa na naman po sila ng phase 4 na kalsada, doon na naman po sa negosyo nila. At I would just like to remind again the DPWH na wala pong deed of donation ito, wala pong expropriation ito, at sana po ayusin po ninyo ito. And I would like to hear because ang problema po dito, baka mamaya gagawa na naman sila ng mga structure. But doon sa mga rivers, isa na lang po. Sino pong sasagot nun? Yusek, pwede po. Yung interpretation niyo po nung batas na water code na 1067. Kasi ang alam ko po, pwede naman pong gumawa ng kalsada pero hindi po
30 kilometers na kalsada na 6-meter easement na cause po ng baha ngayon sa Las Piñas. Your Honor, Mr. Chair, may I ask our project manager from the UTMO Flood Control to answer the question of Okay, please proceed. gentleman from Yes, the please Philippines. proceed. Yes, Mr. Chair, Project Manager Jerry Fan of the DPWH UPNO, Flood Control Management Cluster. Yes, the PD 1067 or the Water Code of the Philippines defines that a 3-meter easement should be allocated for all urban areas, 6 meters for the rural areas, 10 meters for the agricultural areas, and 20 meters for the forest areas. This clearly defines the delineation that no structure should be built on those easements, and this should be honored as the part of the river which defines the maximum height wherein it will prevent the overflowing of the flood, and it is the law, Your Honor. Yes. Very clear po, Mr. Chair. Natinig ko po. 6 sa rural po is 6 meters po. In the urban areas, 3 meters. 3 meters. 6 in rural. So very clear, there's a violation, Mr. Chair. Kasi po, doon po sa amin is 6 meters po on the side of Las Piñas, boundary. So, anong plano niyo pong gawin doon kung nag-violate kayo? Kasi under the 1067, PD 1067, kayo po ang dapat mag-clear ng mga waterways natin. So yung 6 meters ba, babawasan niyo ba ng 3 meters, Mr. Chair? Last na po talaga yan. Sobra na yan. Last na po. This is a law enshrined under that PD 1067 Water Code. Then it must be observed, though the DPWH has no police power to do that, but in our planning and in our designing of all these structures, we observed this easement of waterways, Your Honor. Mr. Chair, medyo pagbibigyan kita, Mr. Chair, kahit maiksi lang ang aking katanungan ngayon. Siguro babawi na lang ako sa susunod, Mr. Chair, to give way to my colleagues here. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Santos. Before proceeding, we'd like to acknowledge Congresswoman Irene Labad-Labad, District Representative Zamboanga del Norte, 2nd District, Congressman Junard Ahong Chan, District Representative Lapu-Lapu City, Lone District, Congressman Eduardo Rama, 2nd District, City of Cebu. We'd like to give way to Chairman Joel Chua first before going to the next interpellation. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, bago ko po tanungin yung resource person na tatanungin ko, may isang tanong lang po ko kay Yusek Canlas. Nandiyan po ba si Yusek Canlas? Yusek Canlas, kasi dito po sa district ko, mayroon po kasi ditong isang esplanade na tulay na ginagawa sa may bandang Quinta Market. Matagal ko na po itong nakikita, parang hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Ano po bang status nito? With your permission, may I ask the Regional Director of NCR to respond? Please, thank you. Your Honor, on process po yung termination ng contract sa Esplanade Bridge po. Termination? Yes po. Ano po ibig sabihin nun? Ite-terminate na po namin yung contract po because nagkaroon po ng conflict sa access po dun sa construction. Hindi po ba ito napag-aralan bago ginawa? Actually po, meron naman pong portion na nagawa kasi it has 3 phases po. Yung isang phase po, yung first phase is actually it's already completed. Your Honor, inabutan ko na lang po ito kasi I just assumed as Regional Director recently last April lang po. Kung pwede po bang sabihin niyo sa akin yung status? Yes po, Your Honor. Thank you. Now, I will now proceed to my question to my resource person. Babalik lang po kasi kanina po kay Engineer Alcantara po ulit. Pasensya ka na, Engineer, ha? Kanina po kasi na-mention ninyo at ito naman inamin po ninyo sa Senate hearing na kayo po ay nagkakasino 3 times a month o a week? 2 to 3 times a month po. 2 to 3 times a month. Gano'n na po ninyo katagal to ginagawa?
Started po mga 2020, mid-2023 po. Mid-23. 23. So medyo matagal-tagal na rin po. Sir Honor. Okay. Ang tanong ko po, aware po ba kayo sa Memorandum number 6 dated 20 September 2016 kung saan pinagbabawal po lahat ang public official na pumasok sa casino? Yes, Sir Honor. So aware po kayo dito? Yes, Sir Honor. In fact, kung maalala po ninyo, meron po dating isang opisyal sa LTO na natanggal dahil po dito. Tama po ba ako? Aware po ba kayo doon? No, Your Honor. Okay. Anyway, ang tanong ko po, considering na ang tagal na rin po ninyong pumupunta dito, at kayo po ay kilalang tao rin naman sa Bulacan, paano po kayo nakakapasok? May mga VIP host po na nag-invite lang po. May mga VIP host na nag-i-invite sa inyo. Yes po. So, when you say VIP host, di ibig sabihin po nun, ano po ba yung malakihan po ba yun? Pasensya na kayo, medyo hindi rin po ako familiar dyan. Ano po ba yun? Hindi po ganun kalaki, Your Honor. Hindi ganun kalaki. Pero, paano po yun? Paano po kayo kilala doon bilang isang Engineer Alcantara ng DPWH? Hindi po, Your Honor. Paano po kayo na pumapasok? Ano po pagkakakilala sa inyo doon? May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng alias? Yes, Your Honor. Oh, sorry. Okay, sige po, that's all. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, interjection by DS Congress, please. D. Alcantara, so inamin mo naman na nagkakasino ka. Yes, Your Honor. Magkano pinapatalo mo buwan-buwan? Hindi naman po permis yung talo. Minsan po, nananalo naman po ng konti. O magkano pinapatalo mo buwan-buwan? Around 100 million, 100,000 po. Ang totoo, engineer, ayon sa source, 2 to 4 million a month ang pinapatalo mo. Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Under oath ka, Yes, Your Honor. hindi 2 to 4 million a month. Kasi nagbubulol ka kanina, oh. Talagang Hindi po, Your Honor. kahit ikaw, parang inaamin mo na pinapatalo mo 2 to 4 million. No, Your Honor. Okay, thank you. Okay. Next interpellate is Congressman Roy Gonzalez. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Ako po hindi natatalo. Yung pong DPWH, kailan po dapat magsimula ang contractor sa paggawa nila ng project? Ano pong dokumento ang dapat nilang i-secure for them to start the project? Once may contract na po yan, dapat may issuean sila ng notice to commence or notice to proceed. Ito po ay binibigay right after ng bidding o naghihintay pa po ng certain time? Hindi po. After po ng bidding, meron pong proseso yon na post-qualification. Pag na-post-qualify po, meron pong resolution of award. Tapos po mag-issue ng notice of award. Pag na-submit po yung requirements sa notice of award, yun na po magkokontrata. After contract po, notice to proceed po. So, more or less, Yusek, gaano katagal po yon? Yung pong mga binanggit niyong procedures, ilang linggo po yon? May buwan po ba yon? The fastest po is 28 days from publication. 28 days po pinaka-earliest possible time. So, nangangahulugan, after ng bidding, alam na ng contractor na siya ang nanalo, meron pa siyang 28 days to prepare to start the project. Hindi po. Pagkataas po ng bidding, siya po yung lowest na
calculated bid, isasubject po siya sa post-qualification. Ang post-qualification po, it may range from 7 days to 30 days. So, tinanong ko po ito, Yusek, because may mga project na bid 2023, na bid 2024, na bid 2025, but until now, the accomplishment is 0, 2%, 5.0%. Can we consider this project as ghost project or potentially ghost project? Not necessarily in my opinion, Mr. Chair, because there are reasons bakit po hindi sila nakaka-accomplish. For example, they were suspended because of right-of-way, because of permits to be secured, or for other justifiable reasons. But pero po pag ganyan, red flag na siya, I believe kung wala namang fault on both sides, pwede na ho siyang i-terminate for convenience. Meaning to say, prior sa planning, prior sa bidding, na-award na, nanalo na si contractor, sasabihin ng DE, sasabihin ng DPWH, isususpend dahil may problema sa site. Is it bad planning? Not necessarily, Mr. Chair. If you will recall, Mr. Chair, since my memory serves, for several years po, hindi kami napapagbigyan dun sa right-of-way fund po namin. Isa po yun na challenge, kaya ho kami nakakapag-suspend ng projects. Meron ho kasi tayong mga right-of-way claims at bago naman ho tayo nag-uumpisa, meron na po tayong right-of-way plan. Ang problema lang ho kung minsan hindi po tayo nakakabayad, so hindi po tayo pinapayagan na pumasok sa property ng may-ari. Tinanong ko po ito, Yusek, because in connection with that, pagka nag-bid na, ibig sabihin may allocation na, may pondo na. Not necessarily, Mr. Chair. We are allowed to do early procurement activity short of award, Mr. Chair. For example, ang base po namin, per GAA, basta meron na pong NEP, you are allowed to do early procurement activity based on the NEP. Kaya lang ho kung minsan, yung binid mo po, kung hindi po lumabas yun sa GAA, wala ka pong pondo. Yes, but we cannot proceed the bidding without the funds. Is it correct? We can, Mr. Chair, short of award po. Short of award. Ibig po sabihin, pagka po wala... Can you explain to us the meaning of short of award? Meron pong provision sa GAA at saka po sa 9184 at saka 12009 na ngayon, we are allowed to do or to conduct early procurement activity so that we could gain lead time po dun sa implementation. Kaya lang po because of some challenges na yung pong NEP namin kung minsan hindi po lumalabas yung pagkatapos po ng GA, nagkakaroon po kami ng challenge doon. So, yung pong nabid nga po yun, hindi namin ma-award dahil po hindi na lumabas yung pondo na dapat po nandun sa NEP po. Yes, thank you. Binabanggit ko po to, Yusek, because there are projects in my district, particularly because a while ago we are talking of Laguna Lake, how to address the flooding issues, ano ang magagawa natin sa taong bayan, pagod nang ang taong bayan sa Ghost Project. But may mga project po sa district ko sa Santa Rosa, Laguna na 94 million, 141 million, 94 million, 141 million, bidded ng 2024. But until now, 2.0%, 0%. Kung hindi kaya, is it, ang tanong ko lang po, Yusek, hindi ba disadvantageous to sa government na isang taon na nakalipas o 6 months, assuming 6 months, hindi pa nagagawa? And our people are crying and seeking for to address the flood control projects. Ano po ang masasabi niyo dito? Hindi ko lang kasi alam po yung detalye, pero nandito po yung regional director natin ng 4A. If I may ask him to respond kung familiar po siya sa mga projects. Mr. Chair. Sige po.
Good afternoon po, Mr. Chair. RD Jobel Mendoza po, Region 4A, sir. We will ask the district engineer on the issues of why this project has not been started. 2024 po, sir. Next, Mr. Chair. 2024. Sige, sir, tanongin ko po yung district engineer namin. Tapos we will give you a written report maybe tomorrow. Thank you, RD. Is it possible kung talagang hindi na ho talaga kayang magawa to revert back the budget Yes. to the national treasury, then para magamit pakinabangan ng iba, yung ibang proyekto, ma-realign or kung saan man, kesa nandito sa proyekto na to, hindi naman nagagamit at hindi pinapakinabangan ng taong bayan. So, well, I would like to manifest, Mr. Chairman, that those projects that are delayed ng sobra-sobra ay ibalik na po ang pondo sa National Treasury. Kagaya po ng sinabi ni Yusek, hindi bayad ang right-of-way, may problema sa Craneway, maraming issues. Then, let us revert back the budget to the National Treasury so that pakinabangan naman ng iba nating kababayan. Is it possible, RD? Yes po, sir. Noted po, Mr. Chair. I will ask the district engineer what's the real reason behind. If it's not within the contractor's fault, if it entails right-of-way consideration or other issues and concerns, I will ask them to resort in a mutual termination with the contractor so that the funds could be reverted to the central office and the National Treasury. Thank you, RD. Just a follow-up question. Nagkasundo na tayo. Binalik na ng DPWH sa National Treasury ang pondo. Paano kung nakakolekta si contractor ng mobilization? So what will happen for that collection? There are several financial ways. If he has other existing contract within the district office, they can recoup the said amount with his other existing contract through the financial ways of their finance section. Meaning to say, yung 15% mobilization will Pwede po nilang ibawas will be reimbursed by the public works. Pwede po i-recoup yun dun sa ibang kontrata po nung in the event na meron pong other projects po yung contractor dun sa same district, pwede po nilang dun ibawas yung collection na yun. Thank you, RD. Okay. So, just one last question, Mr. Chairman. We are happy at the same time, we are doubtful. Sa Santa Rosa, binigyan ho kami ng 520 million streetlight projects, which is not in line with our City Development Council plan or annual investment plan of the city. So, hindi ho namin alam kung saan, natutuwa kami but we are happy. But, parang sa tingin ko, not appropriate. But hindi ho kayo nagbigay sa Paite, mahirap na bayan sa amin sa 4th District. Sa PAMI, Laguna, mahirap na bayan namin sa 4th District. Santa Maria, Laguna, mahirap na bayan namin sa 4th District. Bakit po sa lungsod namin ng Santa Rosa, kami naman po ay medyo nakakahinga-hinga ng konti? We cannot accommodate this 520 million street project. Sobrang dami ho, wala ho kami paglalagyan. So, meaning to say, saan ho ba nanggaling yon? Sino ho ba nagplano? Yun ho ba ay in-insert, dinala lang, or paano ho ba nangyari? Kung hindi po siya part ng RBP proposal, kasi sir, di ba nag-stage naman po tayo nung during the NEP restore, pwede naman pong subject yun sa errata. All you have to do is, we will just coordinate with district office para kung mapalitan nila kung ano yung priority development program niyo po dun sa area. Thank you, RD. Mr. Chairman, I would like to manifest that the DPWH should take concern, a serious concern, monitoring on the said issues with regards to street lights and delayed flood control projects in our city. Salamat po.